Guys, may limit nga ba ang pagsalo sa mga katrabaho or mga office mate natin na medyo, pardon me for the term, medyo pabigat? Diba? Medyo weighing down the team. Diba? Yun ang ano natin. Mag-gym na yan. Bakit hindi buhatin para magkamasal tayo lahat? Yes. True. Saka ang question na is mental health a valid excuse para maging underperformer ka? Good point. Diba? Good question. Kasi Sorry. two-pronged, Question pala yun, or two, parang double-edged sword, diba? So hindi natin sure kung anong tama at mali dyan. Interesting na naman ang topic natin sa pinakabagong episode ng Opiserye ng Siligang sa Gabi, the podcast. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang ating ka-okra of the week. Sino yan? Hello mga ka-okras all over the world. This is Paula from San Diego, California, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Hey. San Diego. Follow, subscribe, and hit the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload. Hello all over the world, mga ka-okras! Welcome to episode 292 of Siligang sa Gabi, the podcast. Kamusta Hi, guys. lahat? Second recording for the night. Ganda ng light stick ko. Ay, Wala, may light. wala ako. Ah, light stick! Let's go! Wala akong G's Live. Usong-uso na po ang G's Live sa Pinas ngayon kasi nga painit na daw ng painit ang weather, di ba? Kaya nga nag-uumapoy at nagmumula ang aming background. Saan may Namumula, dog? oo. Ay, ang cute niyan. Gusto ko Ay, yan, cute Isha. naman nun. Bakit may dog? Saan mo nabili? Ko, sa TikTok. Ah, okay. Pero 2 years ago pa order to. nung... Anong tatype ko? Anong tatype ko? G's Live with dog. Charing. Just a little dog. Hot dog. Hot dog. Kasi nga may... May kasamang maliit dog na at aso. may kasama ng dog na talaga? Nakadikit Oo, siya. Oo. ayun o. Hindi siya yung parang mga Bakit hindi hero yan na available naka... sa ano? Pero 2 years, 2, 3. Baka wala na. Baka kuwala na yung nakadikit. Kuwala na nakadikit. Ang namin parang namumula ang aming mga background. Kasi nga magko-concert na si Maki sa Singapore. Tsaka sa Indonesia. Wow. Pangas sa barter. Abby, thank you so much sa TFC. Thank you, Ab. At saka sa Sayang. ABS-CBN Music. Salamat sa inyo, guys. Dahil Maki! dyan, manood kayo ng concert ni Maki sa World Domination din ng Yes. Maki, ha? Pumupunta, Support nag-world tour natin. din siya. Pati yung So, go na kapatid kayo. niya. Ha, yung Support kapatid niya natin na ayon kapatid. kay Mike ay kamukha ni... Shane Hollander. Alam niyo la, ay pwede ba i-share yun? Kung bakit gusto mo maging close si Maki. Oy, wag. Ika-close ko muna. Ika-close ko muna si Maki. Sige. Kaya Abby na lang natin sabihin. Abi, ba't ko kasi itinapat yung concert? Nasa Europe ako ng ano. Abby, gusto daw ni inis Mike naman. mapakilala kay Maki si Mike na maging close Willing sila. ako pumunta ng Singapore, willing pumunta ng Indonesia yung isa, di ba? Indonesia. Oo, Indonesia isa. Sayang. Oo. But anyway, na kayo, book na kayo ng tickets dito sa Singapore, manood kayo ng Maki, tapos rin kayo doon, Universal Studios, di ba? Yes. Marina Bay Sands, di ba? Ay, nakakita na siya ng asong may Ayan, ang bilis. Kakaloka. Order naman ako ng bago. Binigyan mo na naman siya ng attention, ng pagkakaaba na napag-record, no? Distraction! Binigyan mo na naman siya. But anyway, habang distracted siya sa GC Life, ay mag-follow na kayo at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Na tayo, 15,000 or 20,000 subscribers. So go na. Punta na kayo sa youtube.com/@siligang sa gabi. Ay, talaga naman tong dalawang to. Okay sorry, na lang sorry. mag-spills dito para bigyan ko ng spill.
Jed! Go, Jed! Change.org. Go, Jed! Na sila ang mag-opening skills, sila magsusulat ng script, sila lahat. Oo, yan ang gagawin natin. Mga ka-okra, please save me. Paano saluhin ang mga co-host sa pabigat sa podcast? Charing. Ka-opisina yung pabigat daw. Ka-opisina. Oo nga. Oo. Kasi naman magano na kayo, mag-subscribe na kayo sa youtube.com/@siligangsagabi. Correct. That's one way of supporting us. At pwede rin kayo mag-member sa patreon.com. Kung may paambag na kayo, patreon.com/siligangsagabi. Just for $150 per month, makukuha nyo ang mga behind the scenes, behind the recording moments prior mag-hit ang aming record buttons. At syempre, kung wala kayong paambag, stream na lang kayo every Monday, 10 a.m. Siligang Express at Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday. At i-share sa inyong friends ang podcast na ito sa inyong social media platforms. Okay? So, yan ang mga ways to support Siligang sa Gabi, the podcast. Ngayon, simulan na natin ang story. Paano ba saluhin ang mga co-hosts? Mali! Mali! Baka ikaw pala nag-email nito, ha? Oo, totoo. Sabi, hindi. Pero tayo galing kay, ito yung nabanggit natin sa teaser natin ng first episode ng Opiseria, ang Pagoda Family. Ito Pagoda yun. Family. Okay. Ang Pagoda Family ay binubuo ni Pagoda Cold Wave Lotion at ni Pagoda Tragedy. Yan ang mga pangalan nila. Yes. Oh my God. Kaya sila Pagoda Family. So, babasahin Cold ni Isha Wave? ang umpisa Ako ba? Okay. ng ating... tinan mo yan. Napag-usapan na Ayan. namin to kanina, guys. Sorry. Okay. Ayan na. Ito na. Babasahin ni Isha ang Okay. umpisa ng ating story. Go, Isha, girl. Okay. Alright. Hello, Jed, Isha, and Mike. Hi. Hi, Pagoda Family. Hello, the family. I am writing to share an ongoing office saga which I have witnessed in the past 4 years. Yes, 4 seasons na ang kanyang pagoda. Sandali. Alam niyo ba yung Pagoda Cold Wave? Hindi ko alam yung pagoda ko. Hindi niyo alam yun. Ano yan? Pangkulot. Pangkulot yan ang buhok dati ng mga 90s. Yung Okay. ginagamit sa parlor para yata kumulot yung... Buhok. Parang pang-perm. Parang pang-perm ba? Thank Go. you for sharing that, context. Jed. For the the context. background, yes. Yes. Asa na? Yes, matagal na ito. And di ko alam if there is an end in sight. Mhm. Before I begin, ito muna ang main question para sa tema ng kwento. Is mental wellness an accepted excuse for habitual non-performance? Ayun na nga ba? Ang good bigat question. ng tanong. Kasing bigat ng pabigat na office. Sorry, Jen. Okay. The past years have seen how important one's wellness is over everything. If there is one thing the pandemic has taught us collectively, it is nothing should be above keeping your peace and sanity. Correct. We Agree. we have learned to place a premium on work-life balance and acknowledge the value of mental health. Okay. But until when will you allow this to get in the way of work? Shocks. So, ito na nga. The person I am talking about is someone who has had a tragic loss during the pandemic. The loss of a loved one, especially a child, is by no means a small matter. At the time this happened, I was not even in the company. It was something I learned when I joined along with the fact that she and her superiors were really close. Alam mo naman sa Pilipinas, madalas na pag matagal na magkakasama ang mga magkakaopisina, nagiging magkumpare or kumare at di maiiwasan ang tratuhing pamilya ang mga katrabaho. Yeah, tama naman. Correct. Nagkakaroon ng padrino system, di ba? Yung parang Yes. closeness ang Relationship basihan. na. Oo, correct. Hindi naman ito masama, pero ito rin ang nagiging dahilan ng abuso. Truly. Oh, okay. Anyway, so back to the story. Nang mangyari yung nabanggit ko, nakwento nila na this person took a leave of absence and was understandably extended some special
Concessions. Syempre, salumunan ng iba ang trabaho niya. Okay. Which is normal, di ba? For a team, di ba? Masasaluhan Yes. kayo. Yeah. Needless to say, I think she was diagnosed at nagkaroon ng bouts of depression si employee. Ano siya. Dahil dito, naging maunawain ang mga amo at katrabaho. Okay. A little over a year after the tragedy ay nagkaroon ulit ng anak itong si employee at naging dahilan ito na magkaroon siya ulit ng saya sa kanyang buhay. Wow. Oh, okay. Parang medyo nagkaliwanag na. Naging slight Slight. responsible na at nakakagawa na ng work. Yung May employee. emphasis sa slight, ha? Hindi ibig sabihin hindi siya bumalik sa dating siya. Slight, She okay. nag-come back to the young, beautiful nag- you. Karoon ng Yes. slight responsibility Responsibility. na. At At nakakagawa na ng work. correct. Okay. Slight lang. Okay. Slight lang, yes. Okay. But there were still episodes na lumalaylay sa trabaho at ang naging dahilan ay may pinagdadaanan ulit. Malamang may trigger o inaatake ng depression. While I cannot even begin to imagine what that person is facing until when can one tolerate the excuses. Kasi nga baka na Naka-apekto na siya. Habitual. Oo, Habitual na. Mm-mm. para kasing cycle na, hindi din kasi maganda na para bang nabibigyan ng preferential treatment ang isang tao sa team at ending, binubuhat ng iba ang kanyang mga kakulangan sa trabaho. Yun ang effect. Ramdam na din kasi ng lahat. Sumasa ilalim na si employee sa PIP or Performance Improvement Plan. In layman's term, for those not in the corporate world, ito ay parang tututukan ka for improvement, and if you fail the program, sa amin 6 months, sa kanila 6 months yung term, maaari na itong maging grounds for dismissal. Performance improvement plan. Okay. Ang objective is ma-improve yung yung performance. Parang mo, hindi binibigyan ka mawala. ng chance. Oo, Binibigyan ka ng Ay, chance. parang DA nga yata. Ay, hindi DA yung pag mapapromote. Developmental assessment pala yan. And the Oo, dismissal oo. assessment. Dismissal assessment. Hindi ba? Ano bang tawag Ibangin na natin. dito? Oo, may ganang term dati. But anyway, hindi kasi kami na ganyan so hindi na... Ako rin. Oo. Hindi kasi Oo namin nga, pero doon. alam ko. 201 lang kami. 201 lang kami. Wala ako na 201 ever. Wala akong 201 records. Ay, Wala ka nun, wala ka nun. Sorry, meron kami ni Sorry. Isha. Pero wala na kasi 1 year lang daw yung validity sa records. Oo, 1 year lang yun. 1 year Nag-expire. Buti nag-expire, no? In fairness. Syempre, forever na nakatatak sa yung Oo, malay ko ba? Oo. Hindi ko danas eh. Okay. So, anyway. Okay. While naipasan niya ito, matapos ang 6 na buwan, bumabalik na naman siya sa dati. Okay. So, dumaan siya sa PIP, naipasan niya, tapos after ilang months, bumabalik Ganun na naman siya. Oo. Ganun ulit at hindi naaasahan sa trabaho at todo salo na naman ang iba. This time around, kahit ang kanyang mga immediate superior, ang mga kumare niya rin, ay pagod na. Ako nga na thankfully, hindi directly affected ng work niya, ay pagod na din sa kanyang mga excuses. Sila pa kaya? Oo. Ganun na ka-wide, ganun na yung range ng pagod ng buong opisina. Oo. Kahit siya na hindi niya ka-work directly, napapagod na siya sa Oo. kwentuhan. Ay, Diyos ko. I don't envy their position, but it is true na mahirap magbuhat ng mga non-performers sa team. Pag ganyan kasi, nakakababa ng moral ng mga nagtatrabaho ng maayos kasi kailangan laging intindihin ng isa. Totoo Tama. naman din yan. Agree tayo dyan. Nagkaroon ng bahagyang hope sometime last year kasi nagpaalam na si employee na by the end of the year, magre-resign na daw siya. Ay, ang tagal naman Sina- ng paalam. Kaya nga, inintay pa yung 13th. Correct. Sinabi Oo, siya. magpapariban pa kasi siya. Magpapariban siya ng after makuha. Oh. Good. Okay. Sinabi niya na parang naging trigger sa kanya ang stress sa work. Inantay nila. Work nga ni. Anong charet. Or baka nakakarating na sa kanya yung mga hinainom hindi kaya ganun.
Parang may Or- nasa-sense na niya na hindi siya masyadong welcome. Dun sa, anyway. Or baka kasi hindi talaga siya mga... makafocus. Hindi natin alam. Oo, totoo. Baka nagugupit ng kuko yan. I think nagugupit ng kuko habang nagugupit ng kuko or nagtsachani ng balbas. So sabi nila, inantay nilang mag-tender ng resignation. Kaso, it never came. Ayan tayo sa It's mga a nagsasabi prank. na magre-resign. So magre-resign, verbal hindi lang matutuloy. nagsasabi. Naku, ang dami kong kilalang ganyan. Oo. Ang dami ko rin kilalang ganyan, Jade. Magre-resign daw. Naku. Ang dali-daling bitawan yung sabihin na, ayoko na. Totoo. Mag-resign na ako. Naku, Tigil-tigilan balikan nyo na ako. lang ako. Balikan nyo na lang ako pag last day nyo na bukas. Ganyan. Totoo. Oo. Ayoko lang ganyan. Oo, ayoko na ganyan. Sabi ni Baet. Oo. After a few months, nagsabi siya na hindi na daw siya aalis kasi kailangan daw nila ng income at ayaw din siyang payagan ng asawa niyang mag-resign. May asawa pa rin siya. May asawa pa siya. Okay. So, may baby sila. I know my stand on the matter. We are all human at lahat tayo may pinagdadaanan. For sure, some have more burdens than others. But even so, they manage to show up and push through despite these problems. Correct. Baka hindi na rin fit for work kapag ganyan at kailangan ng humanap ng trabahong mas suited sa sitwasyon niya. As of this writing, nakapasa na naman siya sa annual performance evaluation si employee. So, barely passed, but nonetheless passed. Alam ko they are trying to build that case but it will definitely be an uphill battle. Kasi nga kapag regular, hindi ganun employee, Madaling di ba? Hindi tanggalin. ganun kadaling Oo. tanggalin. Kasi Unless meron talagang grave na kasalanan kasi very sensitive sa labor laws di ba? So, Oo. baka mamaya mabaliktad na bakit hindi tinatanggal yung empleyado niya. And to be fair naman, binibigyan naman siya ng chance to improve Oo nga, herself, 'di ba? So nakakapasa syempre kung nakapasa ka naman, 'di ba? Dapat bigay rin Totoo. natin sa kanya. Correct. So just thought to send this in for to send this in for I am sure this can spark some insightful discussions. Thanks, SGSG. Nagpadala ko na entry para mabuhay ang segment nyo. Yes! Thank you! Thank you po. You know who you are. Thank you! Nung nagpa-planning kami, alam niyo ba, sabi namin talaga, pag wala nagpadala, hindi matutuloy talaga to. Sinalba niyo talaga tong mga... Oo. You made our dreams a reality. Thank you so much, guys. Sabi niya, love ya guys. Sabi niya, sincerely yours, Pagoda Cold Wave. PS, sa office, dalawa kami nakikinig sa inyo. Kaya idami nyo na din dito si Pagoda Tragedy. Okay, kaya Yes. dalawa sila. So si yes. Pagoda Cold Wave tsaka si Pagoda Tragedy. Yes. Okay, Kaya sabi niya, pinabasa pala. ko din ito sa kanya. Hello guys! Hello Pagoda Hi, Cold Wave and Pagoda guys. Tragedy. Hello, Pagoda family. Hello sa inyo dyan sa Hi, opisina guys. nyo, ha? Sana ay mas dumami pa kayo dyan, tapos iparinig nyo to sa kanila. Ha? Mga malala. What if i-loudspeaker nyo sa office? Oo nga. Or what if isend nyo to dun sa pabigat na office meeting? Diba? Or pakinggan nyo Pakinggan ng during paraan. town hall. During town hall. Correct. Magtanong Guess kayo, tapos the sabihin niya, employee. please Wow. welcome. Hindi. Hanggang sa gabi. Mali Correct. pala na medyo Mali. we're making fun of the situation. correct. Sorry. Realize Pero ko lang to stuff. damang-daba natin ang pagkasulat ng letter ni na Pagoda family. Pero bibitinin muna natin kayo ng slide. Our thoughts and our, parang solicited advice naman kasi parang humihingi naman sila ng something sa atin. When Siligang sa Gabi, the podcast returns after this short break. Hello din kay Marlene Faye. Gaga, wala pa. Hello mga ka-okras all over the world. This is Paula from San Diego, California, and I love Siligang sa Gabi, the podcast. Ay, mali. Ayan. Ayan, break time muna tayo sa mga kwentong pagsalo sa mga pabigat na team member. Team member, time for a member shout out.
Hello sa mga magagaan at mga favorite namin na mga Yes! members on patreon.com/siligang sa gabi. Hi sa inyo, Abby K, Aid, Alfie and Abby, Ate A, Audrey, Nurse Bren, Belshane Bia, Cali Traveler, Camille P, CS, Ninang Carla, Cecil Chechino, Christian J, Corinthia, Arenas, Dar, Dave, Donna, President Franklin, Glay, Hazel, Ayan, Insect Bites at kay Isles. Hi guys! Hi guys! And hello din sa inyo, Jenny from the block, Janry, JC, Jean, Jennifer, Jeremy, Jermaine, J, Joanne, Manzo, Jonathan, Joseph, JP, Cassandra, Kat, Kim, Connie Kim, Cristel or Cray, Lemon, Leo Ryuji, Lesboom, Motherlai, Mads, Maida Chloe, Mama Batumbakal, Nani ni Rio, Manags, and Marinil. Hi guys! Hi! Hello! Hello din kay Marlene Faye, Maui, Mia P, Michelle D, Melin, Moonpie, Mosh, Nick, Snorly, Nut, Hannah, Nurse Camille, Ocholate, Patch Potatoes, Pepe, Phoebe, M, Primrose, Priest, Rararam, Seren, Rybera, Shaula, Shane, Sheena, Sheila, Shizu, Zytel, Vernice, Vida Margaret, at kay Welmer! Thank you Yes. lahat sa inyo mga members dahil sa inyo nakakatulong kayo sa amin to run this podcast. Plus nakakatulong din kayo sa ating chosen organization for the month of May. Yan ang Caritas Manila. Kaya kung gusto niyo rin ma-entertain with a cause, mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligang sa gabi. Tularan ang mga magagaan nating mga Patreon members. Huwag kayong pabigat na kinig lang kayo ng kinig. Hindi kayo nagsusubscribe, hindi kayo nag-like, mga pabigat! Charot lang. Mag-subscribe na kayo sa patreon.com/siligang sa gabi at make sure na naka-Pro or Pro Max membership kayo at active ang subscription para hindi kayo mawala at ma-cancel out sa ating mga pabati every week. So go na, mag-subscribe na ngayon din. Ngayon naman dumiretso tayo sa mabigat nating paper. Ito ang i-shout out sa gabi. Okay, dito naman tayo sa Go. YouTube bumunot. Yes. Ito, nag-comment si musicfan_88. Sabi niya, Hi, music fan. sabi niya, ang fan niyo po. Ha ha ha. Thank you so much. Thank you so much. Salamat. Sabi niya, it's been a while since I listened to you guys because of personal stresses. So I'm glad to be back. Oh, thank you, music fan. Sana hindi ikaw tong pabigat na office mate ng ano. Yes. Charit. Baka ikaw pa rin, charot. Eto, meron pa. Ang aliw sa memes, ha ha ha. I remember ang walang kwentang podcast sa mga wiki edits. Yes. Kasi nga, ako ay, legit ka eme. So parang nabasa na ni na-imagine ko Jet. rin. Nabasa na yan. Gagamitan niya iba nababasa. to. Sa Hindi pa ba? Hindi pa. So, isa Sabi na niya, talaga keep it up. inspiration. Yes. Keep it up, SGSG. Ito ay nanggaling kay Arduin Noropesa. 5082. Sorry, Thanks, tama ba ito? Arwin. Maraming salamat Yes. kay Eme Arwin. Ito, sabi naman ni Adi Chan, ha ha ha, ramdam ko ang hirap sa Ramdam ko ni Isha sa init. Sorry. Kasi yung episode na sila aircon mo. Yes. Ayos pa siya. Eto, may hater tayo. Comment ko ba? Ay, basahin ko ba? Wag bibigyan ng airtime. Hayaan mo lang sila dyan. Para sa'yo, ibablock kita. Wag mo sila i-block. Ay, okay, sorry. I-report ko sana. Ano natin yan? Parang ano ba yun? Inspiration. Oo, na may Diba? basher na tayo. May basher Oh na. my I'm so God! happy. Thank you, Basher. Ayun. Bahala kayo Joke dyan. lang. Basta mag-comment kayo. Yes. Engagement din yan sa amin. Wala Yes. kaming Thank you for pakialam. watching, kasi Correct. bigay ka ng oras. But anyway, thank you so much sa inyong lahat, sa mga nagko-comment, sa mga nag-like, nagsasubscribe, nagpa-Patreon. Thank you so much sa inyo. Kung meron kayong mga comments, suggestions, or feedback, or gusto nyo makisama sa chikahan, mag-comment lang kayo wherever you are, sa YouTube, sa Patreon, or sa Spotify. Babasahin namin lahat yan dito sa i-shoutout sa gabi, okay? Correct. Ngayon naman, back to the episode. Ito na nga ang question. Ano ang initial reaction nyo sa kwento ni Pagoda family? Saan kayo unang nagkaroon ng empathy? Doon ba sa nakaranas ng loss na office mate?
or doon sa nakaranas ng gain sa trabaho dahil sa pagpapabigat ng isang kanino kayo mas mas unang na antig kumbaga? Medyo torn ako. Kasi syempre, di mo Ako naman din. din gusto na mangyari sa'yo yung experience nung Totoo. may loss ng anak, di ba? Correct. Siguro, hindi rin naman din maintindihan kung gaano kasakit yun and kung paano mentally naka-affect yun sa kanya. Dahil nga, it's a loss of a loved one, di ba? Lalo na Totoo anak yan. mo. So, nakakalungkot din. Pero, ang hirap din kasi na, bakit ikaw yung sasalo ng bagay na hindi mo naman kasalanan? 'Di ba? Bakit ako yung nahihirapan? Parang nagpo-perform naman ako ng gusto ko lang magtrabaho. Bakit parang ako yung sumasalo nung hindi magawa ng ibang tao? Parang ang Correct. hirap din naman nun. Oo. 'Di ba? So torn ako sa dalawa. Pero i-build up lang natin yung sinabi ni Mike kasi nung nagbabasa-basa ako nung mga research about this. Sabi ng isang research paper, yung unexpected death of a loved one ay isa sa mga pinaka-frequently reported traumatic events ng isang tao, accounting to like 20% of all PTSD and PTSD cases globally. So, talaga siya, hindi mo siya pwedeng i-discount na kumbaga pag nawalan ka ng mahal sa buhay, it can really affect or change who you are. Ganong level talaga siya. So, hindi rin natin i-invalidate yung nararamdaman naman nung employee na yun, 'di ba? Kung sino man siya. So, according yan sa published research from National Library of Medicine. So, talaga siya? Credible statistic. So, gets ko din naman yung part na yun. Pero ako rin, same with Mike, torn ako. Pero for me, may limit kasi. Parang lahat naman tayo may pinagdadaanan, 'di ba? Yung bigat na pinagdadaanan nung office mate na yun, while hindi natin ma-imagine kung gaano kabigat yun, meron din tayo mga pinagdadaanan na hindi niya rin ma-imagine kung gaano kabigat for us. But still, we show up and do our job. Correct. 'Di ba? So, game naman mag-empathize, game naman mag-help out, mag-assist. Pero may saturation point ang lahat. 'Di ba? Hindi naman forever sasaluhin. Mag-resign. Mag-tender ng resignation. Ikaw, Isha, kanino ka unang pumanig or ano yung initial reaction mo? Siguro kasi nakaka-relate ako dun sa situation nung employee na namatayan, 'di ba? Kasi Correct. nung nangyari din yun sa akin, nasa ABS ako noon. True. Parang minsan kasi based sa experience ko, yung mas mabigat yung yung grieving process after nung malibing si dad. Parang mas mabigat siya yung kung paano ka na after Correct. that. So, gets ko naman na talagang mahihirapan si employee na sa work. Maka-recover. Yes, kasi ako hanggang ngayon, it's been 9, 8 years, and I still grieve. Pero, siguro ngayon, yun yung proud ako sa sarili ko na mas na-handle ko siya well ngayon. Kasi, noon talaga, as in, mabibitawan ko yung trabaho, ayoko mag-work, as in, ayokong, wala, hindi ako inspired. As in, akala ko noon depressed nga ako kasi parang ano pa to? Yung pala, normal yung naramdaman ko na kasi as a grieving daughter. Yeah. Mahirap talaga. In this case kasi I wonder if she was given a chance to have like a longer bereavement. Of absent. Oo. Yeah, kasi Para baka mamaya. ma-process. Yes, kasi in my case, naswerte ako, management allowed me to extend yung bereavement ko. Parang instead of 10 days, I got like 2 months of. Ang tagal. Oo. Pero yung 1 month ata doon, yung hindi pala ata, yung 1 month doon, hindi na paid. Which is okay so, parang lang. option mo na if Parang- kukunin mo or hindi. Pero at least, hindi ako like MIA or like. Yeah, true. And malaking tulong siya kasi, although wala akong sahod, pero alam mo yung, like, nabanlawan ng, parang, it's something kasi na hindi mo basta-basta mapoprocess. Hindi ko siya ma-explain to people na hindi pa nawalan ng loved one. Ay, bawa to, si Mike, baka makarelate siya. So, ewan ko, if baka dapat nabigyan siya ng ganong process, dapat di mo na siya bumalik agad sa work. And I wonder if maybe
gets ko rin yun ng teammates niya na nakakapagod sumalo kasi bawat tayo sumasalo din naman tayong trabaho ng iba. And syempre nakaka-frustrate din dahil instead na bawat tapos ka na, may kailangan ka pang gawin iba. So Correct. nakaka-frustrate din yun. But if you, siguro ako, since aware ako sa pinagdadaanan niya, meron akong extra parang sympathy towards her or him. But then hanggang saan? Baka doon papasok yung parang, do we need to add people to cover for her? Or do we let her go and then get someone in, parang siya, may papalit muna sa kanya temporarily, and then if she's okay, she's welcome to come back. Pwede bang gano'n na lang instead of nadadamay yung buong trabaho ng kumpanya? Pero So, nga, di ko alam. may layer din kasi yung employee na syempre hindi din siya hindi siya maka-resign kasi kailangan niya ng income, 'di ba? So definitely hindi din siya someone who can take a long absence of like a leave of absence na walang sahod kasi may pamilya rin siyang may Correct. anak siya, 'di ba? Oh. So case to case din talaga. Pero ano yung sinabi mo, maganda yun na baka kailangan niyang i-process or kailangan niya ng mas mahabang time, 'di ba, to grieve Yes. and to Pero aside from having that, ano pa yung naging turning point sa nung napagdaanan mo siya na kailangan ko nang mag-show up. I need to go back and get on this. Ano yung 'Cause working for me helped moving on. It kept me busy. Parang, kasi if feeling ko, na-stuck ako dun sa parang tetenga lang ako, parang I just have, parang umiiyak lang ako, ganun. Parang hindi siya healthy din for me. Parang kailangan ko rin, hindi ko siya masabing back to normal kasi it will never be back to normal after that. Pero parang you have to get yourself back yung sarili mo. Yeah. Kailangan ka mag-move on, kumbaga. And that's part of grieving. Hindi ka pwedeng ma-stuck doon. And isipin mo, ayaw din nung kung sino man yung nawala sa'yo na ma-stuck ka doon. Kailangan you have to move on without them. Yun yung mahirap for me. You're moving on without them na. So parang, yun yung mas mahirap. Plus, nung nakabalik ako, I was like, naramdaman ko yung parang na-miss ako ng office mates ko na parang yung first week, hindi ko naramdaman na ang tagal mo na wala. Kung parang wala akong naramdaman na nagaganti sila na sa'yo na lahat yan. Kasi hindi, it's like meron pa ring parang meron pa ring malasakit na parang welcome back, ito na, ganyan, kaya mo na ba, ganon. So which is a really really healthy environment for me. true. So syempre hindi ko naman mako-compare yun sa kung ano man yung pinagdadaanan doon. Correct. So, kasi unique yun. naman yung case per tao, di ba? Yes. Hindi So, naman, saka yung environment, iba. Baka maswerte. Sobrang swerte ko na ganun. Kasi feeling ko, oh my God, iba talaga. Like, feeling ko bumaliktad yung mundo ko. So, the fact na may nabalikan akong trabaho, nakasahod ulit ako, rin siya. It's a Agree. good. So, parang wala rin pala tayo na-advise sa kanya kasi nag-share lang tayo experience. And then at least nga, at least from the perspective na someone na lost a loved one na nagwo-work din, may perspective tayo. And at the same time, syempre tayo din as employee naman din, ayaw din naman natin na wait lang, meron din akong ginagawa on my own, 'di ba? Parang nakaka-add din 'yun sa performance ko na imbis na okay yung performance ko, wait lang, shatter yung performance ko kasi manage ko rin yung ibang load ng ibang tao. So, Totoo. 'yun. Pero para sa inyo, how do you balance nga yung empathy, compassion, sympathy, at saka yung boundaries na parang sandali lang? Parang umover naman. Kung ikaw naman yung nasa others... Mag-resign na lang pag Ang ganda nung, ang ganda nung shift, diba? Ang ano nung sa kabilang side, ang mag-resign ka na. Huwag ka na. Doon na pumasok ang siligang touch. Yung biglang nawala ng I think na siya, responsibility na siya ng management, hindi na ng yung mga actually, office mates niya. Kasi the people, the team members doing can their only do part, so yeah. much. Oo, di ba? Totoo naman din. Pero kailangan din vino-voice. Vino-voice din ng Yes. employee. Totoo yan. Kasi hindi naman magiging aware. Para isipin ng HR, kaya nyo kasi wala naman nagre-reklamo. correct. Walang nag-i-inform. Okay, babaguhin ko. Hindi nagreklamo, walang nag-i-inform.
Kasi sabihin naman, pag puro reklamo. Hindi, just like in any other like life instance, 'di ba? You deserve what you tolerate. Ilabas niyo na siya sa space ng ng office kwentuhan or chismisan. I-erase niyo na ng todo para may puntahan, hopefully, 'di ba? May maaksyonan. Tama 'yun. Tama. Agree. True. Ikaw, Tapos, Isha, kung ikaw magpa-pizza. sorry. After nun, magpa-pizza na yung HR. Ay, grabe. Sobrang, sandali lang. Sobrang galing yung dalawa. Guys, wala sila idea sa mga lineup ng story Pero yung mga binabanggit Bakit? nila na mga keywords, katuloy ng susunod na recording. Talaga? Oh, see? Sobrang nakaka-relate tayo sa mga pinagdaan ng mga ka-okra. Sobrang talaga. Sobrang office. Tigilan na yung kiligang. Wala nakaka-relate sa akin. Mas office area tayo. Mas dito tayo sa office. Fudge. Mas marami kami nasasabi dito sa office kasi mga kilig-kilig na yan. Tigilan nyo. Charet. Totoo. Parang yun yung way ng mga opisina, di ba? Magpa-pizza. Para mabura ang mga bakas ng reklamo. Correct. Nakakatawa. Pero kung ako yung leader or kung ako yung mag-a-advise dun sa mga nandun sa management, alam niyo, huwag kayo matakot to do the difficult conversations. Kasi yan yung mga, yan yung mga iniiwasan. Kaya hinahayaan na lang kasi ayaw Correct. maging awkward, ayaw maging... You're gonna lose good people pag Exactly. Correct. Exactly. Yung mga, kagaya ni Isha, kung same ng mindset ni Isha na aalis na lang ako, paano kung siya yung top performer? Tapos mawawala siya just because Dancer kinikip pala. niyo yung mga... Correct. siya yung main vocals. Dance wrecker. Charot. Siya ang main vocals. Tapos dahil ayaw ng isang member Ayaw mo kumanta ng mag-perform. isa. Oo. May iwan siya sa'yo dahil kinikip Paus mo na po siya. ako. Paus na. Oo, correct. So, Kayo diba, naman parang sa bridge. wag nating as leaders, nandyan tayo for a reason. Wag nating hayaan na we lose or we burn out top performers just because we're taking care of others' emotions. Parang Totoo. learn to parang, Balance. ano tawag yun? Hindi balance learn to hiwalay. Unbalance. Separate. Learn to separate the person from her performance. Yes. The biodegradable and non-biodegradable. Yes, yung mga nabubulok, ilagay sa nabubulok. Huwag ihalo sa hindi Correct. nabubulok. Diba? Oo, Kasi mabubulok din ang mga... Correct. Ang ibang Diba? prutas, pag nahaluan ng bulok na kamatis, yung mga kamatis, Correct. di ba nabubulok So lahat habang yan. maaga pa lang, tanggalin na yung bulok. Wow. Kasi magkakawaan. Oy, mahirap yun Agree. Mahirap yun. That's why ang hirap maging management kasi pag may nakita siyang lason, kailangan alisin niya agad kasi Correct. kakalat yan. Totoo. Magkakawaan. Totoo. Tama. Ito yung pandemic. Oy, pero alam mo, may isa kaming ginagawa sa sa uni. Kasi 'di ba sa uni may mga group work mga estudyante namin, 'di ba? Tapos yung mga estudyante, meron silang gagawin after nila mag-present ng assignment nila as a group. Meron silang peer review form. Okay. So parang yung peer review form, mag-a-assess sila sa sarili nila kung kamusta yung naging working relationship nila with the team. Tapos isasubmit nila yun dun sa tutor or sa lecturer nila. So ngayon, si Okay. lecturer, may idea siya kung consistent ba yung story ng members na we work well together, ganyan-ganyan. Or may isa ba dun na nagsasabi na itong isang taong to ay hindi masyadong tumulong or hindi masyadong nag-participate. Ganyan. Guess the impostor. Ganyan. Yes, correct. Pag may, pag Kaya may pala ang nakita galing kami- natin sa imposter. Oo. Kaya pag may nakita kaming ganun na parang, not so consistent to everybody yung Oo. magandang story. Bababaan na, i-adjust namin yung grade ng iba. Kasi alam namin na, nung team, hindi nung isa lang, nung buong team. Kasi ibig sabihin, hindi nila nagawa ng maayos yung work as a group. Parang gano'n. Correct. Kasi nga dapat part nung tinuturo namin sa kanila is parang addressing the group dynamics. Alam mo yun, parang dapat ma-resolve yung conflict nyo sa isa't isa ng maayos, ganyan. So kung may isang nag-stick out na statement dun, ibig sabihin, may mga grudges silang hinuhold sa isa't isa, di ba? Parang ganyan. So, same din. Baka pwedeng mag-peer review kayo, pero hindi mo kailangan sabihin dun sa empleyado yung sagot ng isa. Ikaw lang ang nakakaalam nun as a manager, di ba? Yes, Kung sino dapat yung ikaw mga... lang. Oo, di ba?
Yun lang. Safe Baka ganun space. mga ways. Oo, para ano yan. So, again, kayo na bahala kung kanino yung gusto pumanig. Pero, isa na naman to sa mga relatable office kwento from our ka-okras. Again, maraming salamat, Pagoda family. Good job kayo dyan. Thank you for sharing this story. Binuhay nyo na naman ang opisarye ng malala. Yes! On our third week. On our opisarye on our third Yes. week. Oo, thank you so much. Uy, balitaan niyo ko yung Pagoda family kung ano ha, ano nangyari. Oo, correct. Kung magre-resign na ba yan siya or hindi pa To. rin. Or kung nag-resign This na yung year. letter sender. Bakit So, letter next sender year. mag-resign? Ha! So, Or yung advice ni Nabigyan Isha. siyang increase. Bakit Correct. Oo. Tama. At Balitaan sabi mo nga ni kami. Isha, sabi nga ni Mike, yung mga papizza, abangan niyo yung mga susunod na opisarye Ha! Oh story my kasi may God. mababanggit tungkol sa papizza sa mga susunod na Let's go. episode. Oo, ha? Okay. At kung meron din kayong mga office kwento na hindi nyo ma-share kasi nga nahihiya kayo or magdedelikado ang buhay nyo sa corporate life, mag-share na kayo dito sa siligangsagabi@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na episodes ng Opisarye. Okay? So, go na. Yo! Ang saya na ibang kwentuhan sa uncut extended version ng episode na ito Ha? kung saan sinagot natin ang kwentanong na what is the best pizza topping combination? At napunta na naman sa SPG. Hi! Sa SPG ni Mike. Only on Yan. Patreon. Oo, Only on only on Wala Patreon. kayong narinig sa akin. patreon.com. Wala kayong narinig. Siligang sa gabi. Kaya mag-member na kayo kung gusto niyo makakuha ng mga uncut. Gusto mo ba makakuha ng mga uncut? Ano? Parang okay episode? naman ako. Hindi naman Parang ako, okay naman. ano. Oo, That's hindi too ka dirty. choosy. Wah. Hindi ka choosy. Yes. Grabe siya sa uncut, Mike. Dirty daw. Hindi totoo yan. Grabe kayo. Yeah. Judgmental. Ang Ito. linis-inis ang episode natin sa uncut. Ikaw talaga, Isha. Yeah, Go na kayo sa sorry. patreon.com/siligang sa gabi and be a Ka-Okra Pro or Pro Max member ngayon na. If you like this episode, mag-comment kayo below. Let us know. Mag-DM kayo. I-share nyo ang app na ito. Tag nyo kami on all socials at Siligang sa Gabi. That's SILLYGANG sa Gabi. At i-rate ng 5 stars ang podcast nito whenever you can. At sa mga brands out there, baka gusto nyo rin mag-collab with us, ituloy na yung mga inquiry na yan. Go na, mag-email kayo sa amin at sa TPN, siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGNG sa gabi@gmail.com. At sa TPN, email na nandyan sa show notes. So go, mag-email na ngayon din. Murang-mura lang. May YouTube, may Spotify, may Patreon. Anong gusto nyo, guys? Go. Yes. You have reached the end of episode 292! Let's go. Thanks so much for listening and we will talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Opisarye series sa Siligang sa Gabi. The podcast. Bye, guys! Hey. Mag-pizza na. Mag-pizza na. Nagutom ako, for reals.